Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Capricorn with the earth elements. Bigyan natin kayo ng reading, okay? Forecast reading general, saan man itong area sa inyong buhay. So let's see the energy surrounding you, okay? Capricorn, your first, okay, yan, your first energy, narito ang tinatawag independent wealth. Okay? Yan. So, magkakaroon ng tinatawag na financial stability. Yan, ha? Sa inyong pamimera. Okay? Success. Yan. Magkakaroon ng malaking profit. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the 10 of wands. Yan, ha? Okay. So, ano ibig sabihin ng the 10 of wands? It's about you. Ikaw lamang, di ba? Yan. Ito ang laban mo, di ba? Maybe it has something to do about your career, your trabaho, di ba? Pinagsikapan mo. Yan, ha? Ibig sabihin nito yung tinatawag na marami kayong mga responsibilidad na nakaatang sa inyong mga balikat, di ba? Yan. So, ito yung tinatawag na for some of you, maaring overburden kayo, di ba? Overloaded. Pero nakikita dito, yan. The outcome, the result, nakakapagod, pero very, very rewarding. Okay? So, your third energy, naririto ang tinatawag na marriage life, di ba? So, maaring for some of you here, wala kayong asawa, di ba? Malungkot kayo, di ba? It's like sa kabila ng iyong tagumpay, sa kabila ng iyong kasaganaan, sabihin na nating galing ka sa ang iyong marriage life hindi naging successful, 'di ba? Yan. O maaring nag-iisa ka lang single, 'di ba? Wala kang pag-ibig. So nakikita dito yung tinatawag kalungkutan. Nag-iisa lang siya, okay? Maaring you come from a dysfunctional family, 'di ba? So nag-iisa. Makikita ko nag-iisa, okay? So, meron ditong tinatawag na the Queen of Pentacles pero naka-reverse, 'di ba? So, nakikita dito yung tinatawag na merong, I don't know, it's like about laziness, di ba? Yan. Siguro, ibig sabihin nito yung tinatawag na there are times na you don't want to move, di ba? It's like you only want to sleep the whole day, di ba? So, nakikita din dito yung tinatawag maaring for some of you here, lumilipas ang araw, di ka naliligo, di ba? Lumilipas ang araw, kain ka lang ng kain, di ba? Maaring lumilipas ang araw na hindi ka nag-exercise, hindi ka lumalabas, di ba? Siguro computer ka lang ng computer. That's all I see for you, okay? So, meron ditong tinatawag na the Knight of Cups in upright position, di ba? So, may mga offers sa inyo dito. Yan. Kasi yung tinatawag na it has something to do about communication. Kahit pa ito sabing the Knight of Cups, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag heart-to-heart talk, diba? It's like tinatawag transparent, yan ha? Eye to eye. So, there is an invitation, okay? Yan. An invitation or an offer, diba? O yung tinatawag romantic proposals, okay? Yan, maaring lalapit yan sa inyo, diba? Darating yan sa inyo. May magtatapat sa inyo ng kanilang damdamin, di ba? Maaring babae o lalaki, okay? So, naririto ang tinatawag your next energy, okay? The 7 of swords, but in a reverse position. So, meron dito yung tinatawag confession. Yan. It's like tinatawag yung guilt. Okay? Kasi dito, di ba, naka-upright ang the Knight of Cups. Ibig sabihin nito, hindi na nila kayang dalhin, di ba? Yung tinatawag harboring, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, kailangan ito is alisin na nila sa sistema, di ba? Siguro magtatapat. Halimbawa, sabihin natin nahihirapan sila, di ba? So, ibig sabihin nito, ipagtatapat na nila ang kanilang nararamdaman, di ba? Yan. Yung kanilang kaisipan, masyadong mabigat. So, kailangan i-release, ilabas ito, di ba? Yan. So, meron din dito yung tinatawag parang naguhugas kamay, di ba? Yan. Whatever happens, kasi meron ditong the reverse side of the 10 of cups, di ba? Ibig sabihin nito, maaring kaya hindi nagkaroon ng success sa isang relationship, sa isang marriage. Kumbaga dito yung tinatawag na baka yung fault hindi sa kanya nang galing.
doon niya ibinibigay sa karelasyon niya, 'di ba? Parang naghuhugas kamay para lang ma-save siya, 'di ba? Okay, that's the energy I see for you. So, ano pa ito? Yan, ha? May mga, ito yung tinatawag the reversed Ace of Wands. Okay? Yan, energy. Meron dito yung tinatawag mga missed opportunities na napalampas nyo sa buhay nyo. Diba? Yan, it's like this, diba? Yan, kumbaga dito ay pera na, naging bato pa. Pag-ibig na, naging ano pa, di ba? Yan. Naunahan, di ba? Maraming mga opportunities. Maaaring ito yung tinatawag na wasted talents. Di ba? Yan. Kumbaga dito hindi nyo nagamit dahil meron tinatawag ditong laziness. Hindi na ipakita. Di ba? Yan. Wasted. Naputa lang sa wala. So, naririto ang tinatawag the King of Wands. So, ito yung tinatawag, this person is in charge, being in charge na siya. Kumbaga dito ay tinatawag na it's about his responsibilities, di ba? Aakuhin, yun na, aakuhin niya itong leadership na ito, yan. Ito yung tinatawag magiging in charge, halimbawa in charge sa pamamera, in charge sa mga tauhan, in charge sa kung ano man ito, ha? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag magkakaroon ng independence sa buhay niya, di ba? Yan. So, nakikita ko dito for some of you here, yung tinatawag na independence sa pera, pamemera, di ba? Yan. It's like tinatawag kaginhawahan. Yan, ha? So, naririto rin yung tinatawag na nag-i-initiate. So, maaring siya ang initiator. Mag-i-initiate siya ng isang project, ng isang work, di ba? So, ibig sabihin, siya ang magiging in charge, halimbawa ng projects, ng trabaho, siya ang in charge sa mga kapatid niya, siya ang in charge sa business nila, siya ang in charge doon sa buong, halimbawa, trabaho, mga tao, di ba? Siya ang in charge, di ba? So, maaring sabihin na natin, from the past, very, very lazy siya. Pero nakikitaan dito yung tinatawag na yung kanyang, diba? Nagiging, na siya, responsible na siya. Okay? So, that's it. I see for you. Okay? So, naririto yung tinatawag na the death, di ba? So, naka-reverse ang the death ninyo, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na may mga pangyayari sa buhay nyo, paulit-ulit. It's like bumabalik, old patterns, di ba? It's like repeating negative old patterns. Yan. Yan, ha? So, kaya dito, ibig sabihin nito yung tinatawag ay, nakikita na dito yung tinatawag inactive life niya, 'di ba? Yung tinatawag na parang very very lazy na siya kasi it's like paulit-ulit, pabalik-balik. It's like ano ba 'yan? May trabaho ako, mamaya wala na. Ano ba 'yan? May kasintahan ako, maya-maya wala na. So nakikita mo na siya dito. It's like nagiging very very inactive na siya. Whatever is this, ha? Okay. So, kailangan ibig sabihin nito, pag ito is, there is a tendency na magbalik ito, whatever is this, di ba? Yan. Paglabanan. Yan, no? Kaya dito nakikita, dito yung tinatawag, being in charge, di ba? Yan. Paglabanan mo ito. Okay? Yan. Huwag itong manaig. Yan, ha? So, last card, energy para sa inyo. Okay? So, naririto ang tinatawag na resilience, pero naka-reverse, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's more about ayaw niya i-compromise. Okay? Ayaw niya i-compromise ang sarili niya. Okay? Let's say in a relationship, halimbawa, ayaw niya ng pagbabago, ayaw niyang magbago, 'di ba? Yan, kaya naka-reverse itong tinatawag na the Queen of Pentacles, 'di ba? Yan. Siguro takot siya, 'di ba? Yan. Ayaw niyang mag-give in, di ba? Ayaw niya magpatalo. Very, very stubborn itong energy na ito. So, it needs a structure, di ba? Kaya dito yung tinatawag the King of Swords. Yan, ha? Kailangan dito yung tinatawag na manners, conversation, strength. It's about your strength. It's about your tinatawag na authority. Yan, ha? Ibig sabihin nito, pagka may mga pagbabago, opportunities, sunggaban na niya ito. Diba? Yan.